Ayun, so good evening guys. Yan po ay Wednesday, December 11, 2024 at bakit biglang buhos yung market natin? Ano ba yan? Mukhang wala pa yung inaantay natin na Christmas rally dito sa market natin. Ayan, laglag ulit tayo, negative 1.22%. May balita ba? Parang wala naman eh. So nag-close tayo ng 6,642.71 and nag-sell off yung ilang foreigners dito sa market natin. So lalo yata lumulubog yung mga alaga natin. So negative 497.83 million net foreign sales. So test buy lang yata yung ginawa kahapon dito sa mga stocks. Kaya makikita nyo na mula yung market natin, yung Dow G na akala natin okay kahapon. So naglaglagan ulit yung majority ng mga blue chips na stocks naman natin. So 14 days na lang, Pasko na po. Ayan. So advance Merry Christmas, pero yung market natin walang berde, namumula pa rin yung ating mga galawan. So ang inaantay naman na balita ngayon, so kagabi nag-drop din si US market, yung kanilang inflation data naman. So palpas na yung mga results ng inflation. Ayan, laglag yung mga laga ko na AI stocks kapon sa US markets. Okay, so kaya pag-usapan natin ngayon, maliban siguro kay Plus at saka kay SEP, meron pala verde dito. Majority ng mga stocks natin is mapula. Meron tayong sinama dito si IPO kasi nag-up siya ng 14.71%. Bali ang ginagawa ngayon ng mga traders, naghahanap ng mga stocks na pwedeng pitikin naman, di ba? Nag-bounce na si Ferro ulit. Okay? So nanguna sa listahan natin si Dito. So siya pa rin number one, pero drop negative 3.62% and meron pa rin siya 2.77 million net foreign buy. Ayan. Dinidipinsan siguro na bumili sa kanya yung kanyang pinaka price action. Pero panalo pa rin naman syempre yung mga nag-follow on offer kung hindi pa kayo nagbebenta. Congrats pa rin sa inyo. Tapos si Ali, ito nag-okay na yung alaga natin. Nag-drop ng negative 3.37%. Medyo kawawa ulit yung mga property stocks natin and wala ulit siyang foreigners. Lumabas ulit yung net foreign buy na nabilang natin last time. So meron siyang net foreign sell na 197 million. Ayan. So paano ba? Kailan ba asenso yung mga alaga natin dito? Tapos si Plus, ito, isa sa mga alaga natin. Nag-start na tayo mag-TP kanina. So, umabot siya ng more than 6% kanina. Pero nag-close siya is 4.09%. So, okay naman yung closing niya. And meron siyang 54.55 million net foreign buy. So, medyo marami na nag-trade dito kay Plus ha. Ito ba yung next na blue chip natin? So, meron akong babasa ko kasi dito daw yung next na blue chip natin. Pero kung market cap pag-uusapan, di ba? Lumilipad tong market cap ni Plus naman natin. Okay, so next si SMPH nag-drop ng negative 0.75%. Lumabas din yung foreigners natin kahapon, negative 43 million. Tapos si IPO, so nanalo nga po siya or gumalaw siya dito, nagkaroon siya bigla ng volume. So meron siyang galaw na 14.71%. Tapos si SUP, so parang may na-repost ako kanina. So tignan natin yung kanyang catalyst, nag-up siya ng 1.59%. Pero meron siyang 7.94 million net foreign sales sa market. Okay? So, kala ko okay na kahapon eh. Laki ng net foreign buy natin So, tignan natin bukas. Meron pa naman tayong 2 days. No? So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold the stocks. Mayroon po kasi risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Then follow po ako dito sa ating, as usual, yung plugin natin. Follow mo ako dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang guys para updated ka sa trending stocks. Medyo pangit pa rin yung mga alaga natin. Or kung gusto mo, ng guide sa trading po sa market. So kung medyo nag-worry ka during this time, sali ka lang po dito sa ating trading community naman. Okay? So, titignan ko yung ibang channel natin eh. Baka meron tayong ibang mabuhay yung crypto chupit natin. Ang problema ko dito sa crypto. So hindi ko na rin mabuksan si Binance dito sa Malaysia. So nakailang gamit na ko ng ibang
IP, pero mukhang naka-block pa rin. Ayan. So, yun yung dilemma natin sa crypto. Nandun lang yung mga asset natin. Okay? So, anyway, sa mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa may usual na viewers dito sa Trending Stocks. Company reviews, check mo na lang po yan. Mga sample trades dito sa market. Basic indicators, technical analysis, check mo na lang po yan. Tapos risk management natin. PSE, Stock Market Studies. Okay? So, double check mo na lang yung mga posts natin. Crypto, follow po ako dito sa ating Palabay Trader. Crypto ko to. So, lumalaban si Crypto ulit. Nasa 98K yung huli kong silip sa kanya. Social media, follow po ako dito sa ating Facebook account or dito sa Facebook page na Palabay Traders. Oops, nangyari doon. Nawala tayo So, balik natin yon. Ayan, follow po ako dito. Tapos sa articles natin, saka na siguro full time na tayo sa trading sa market. So check mo na lang, hindi ko kasi ma-update yung ating pick so mga mga learnings yung mga dyan. Dito sa local market, US stocks and cryptos. So yung ating mga posts dito sa market, dito muna tayo sa pinaka-summary ng market. So sad to say, wala pa yung inaantay natin na net foreign buy sa market o yung rally na sinasabi ko sa inyo kahapon kasi meron ulit tayong 497 million net foreign sales. So, di ba, like, kahapon naman, ilan ba yung pumasok sa market natin? 1.34 billion naman yung kahapon. So, tignan natin bukas at nag-drop tayo, negative 1.22%. So, tinamaan niya Bus services yung pinamalakas sino kaya? So, negative 2.37%. Ang panalo lang sa market natin is finance. 0.21%. Holding firms, nag-drop din siya ng 1.42%. So very bad yung itsura ng ating market. Tagilid na naman. So mag-aabang ulit tayo ng mga papitik-pitik lang ng mga stocks natin. Okay? So CNPF, ito parang nag-breakout na to. Won the 2024 Asian Export Award. Recap 6,642.71. So very bad. Yung galawan ulit natin, negative 1.22%. SCP, ayan. So baka ito na yung catalyst ni SCP po natin. So meron siyang, nag-up siya 1.59 lang. Pero parang okay yata yung chart pattern nito. So silipin natin. The ERC has proved the NGCP 2.58 billion Kappa substation to connect the nuclear city on the grid and address growing energy demands. Okay? So foreign funds bought, BDOs, China Bank, pa-breakout na naman to si China Bank, East West, Union Bank, SEC, nag-boss na ako dito kanina. Yung mga meron dividends, diba? Yung mga nag-antay. So halos mag-close na gap na siya. So yung sa akin, konti na lang mag-break even na siya. And then panalo tayo dividends na 7.4%. EMI, GSMI, Monde, ABA, LTG, CREAT, dito, Macro Asia, at saka si Plus. Okay, pa-reverse na ba si Plus? Si Macro Asia natin. Foreign funds sold, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, APF, Meralco, CNPF, DNL, CHP, AC, Aboites, AGI, Costco, Ali, REITs, Double Dragon, Globetel, at saka si Converge. Ayan. So marami pa rin binibenta ng mga stocks natin. Okay. So ito yung distribution ng mga galawan sa mga big caps. So makikita mo dito, so CNPF lang yung halos mo breakout na rin to Pero siya lang yung umabot ng more than 1%. So 2.02. Tapos si BDO, LTG, URC. Pero mga less than 1% naglawan. So talagang laglagan na naman. Wilcon. So services siguro to si Wilcon. 4.96%. So nag-drop ICT. So nag-breakdown ulit. 4.17. AGI minus 4. Ali minus 3%. DMC minus 2. Asan si SEC? Negative 0.58. Si GGS, nag-uukay pa rin. Negative 1.65%. Ano ba nangyari sa mga stocks natin? So, eto pala yung reason daw, sinasabi nila, kaya, ewan ko ako, related siya. Nagde-drop si Ali. So, Ayala Land has obtained 2.78 billion through the sale of 75 million shares of 437 pesos per share of A-REITs. Di ba nabalita, nag-up down si A-REITs nung nakaraan So, yan pala yung catalyst na sa kanya. So, andito yung link. Pwede nyo i-double check na lang. Double Dragon, ayan.
Hindi ko napansin yung galaw niya eh. So meron siyang 24-story, 702-room Hotel 101. The Beast is rising fast in Quezon City. Ayan. So may bago siyang project. Private placement sa ABG. So alam natin yan, 2.55. Ionics, Clears Batangas Factory Building Solar Panel Project. Solar na rin si Ion. Del Monte, redeem 90 million senior notes. Techstocks, kawawa na may mga alaga ko kagabi. So, laglagan, daming laglag ko. Tapos si ATI, launches 2 billion share repurchase plan. Ali raises 2.8 billion from sale of A-REITs. So SMPH share report. Ito, maganda kay SMPH. Ito siguro yung catalyst niya from the last 2 days na meron siyang net foreign buy. So meron siyang share repurchase plan at 5 billion to 10 billion peso. So finally, meron siyang share purchase na mga gagawin. So makakatulong sa price action. Megawide, meron siyang cash dividend. Kaya lang sa preferred shares po. Ali, raise, yan din yun. SMPH, approve up to 10 billion share buyback. Okay. Tapos, si Ali ulit. Microsoft, ito ba yung ito yung parang nababasa ko na negative sentiment kay Bitcoin. So, parang ayaw niya bumili ng Bitcoin siguro, no? Ayan, so pero taas yung Bitcoin. This is Ali's fourth block sale of A-REIT shares. Okay. So the board gave SMPH management team the discretion to set the final terms of the program para yun sa kanyang 5 billion to 10 billion buyback program. Okay? So meron share buyback si URC at saka si din, Robinson Land Corporation. Tapos, yun nga, expect natin. Gaganda yung market natin kasi ilang araw nang laglag yung mga alaga natin dito sa US market naman. Okay? So, XE nag-up kanina, no? So, tingnan natin kung mag-breakout na yan for the coming few days. Okay? So, yun lang naman yung mga posts natin. Wala tayong ma-post sa Sara BBM eh. Hindi ako na ilang araw na hindi nakakapanood ng balita dito sa Philippine markets natin. Okay? So guys, yung ating Patreon channel, so yung mga gusto ng guide sa trading sa market or gusto mo support sa atin o gusto makita kung ano ginagawa natin sa group, so sali ka lang po dito sa Patreon channel po natin. Okay, so tingnan natin yung ating chart. But sentiment na naman tayo. Okay na yung review natin kahapon eh. Bigla na namang negative sentiment yung nararamdaman natin ngayon. So medyo tingnan natin, mali mo. Yun yung niya, buwelo, di ba? So meron siyang 497 million at foreign sales, so not so good pa rin for the short term sa market. Negative 1.22% yung loss, and balik ulit tayo sa 6,600. So meron pa naman tayong ilan ba yung 1.3, di ba? So meron pa siguro tayong 800, no? More than 800 million na net foreign buy dito sa market. Pero ang pangit ng di ba? Nakita niyo yung mga blue chips. Ang pangit ng galawan talaga nila. Okay, so anyway, ganun talaga. Yung katamlayan ng market is, yun nga po, related dito sa foreign buying or selling natin. So matamlay na matamlay, majority ng stocks. Yung mga pumipitik, isa, dalawa lang, di ba? Okay, so silipin natin. Sino yung mga pumitik for today's trading natin? So si AB, out of big wedge, so bigla siyang nag-spike ng 16.42%. Meron siyang 1 million na traded value. Tapos for mga penny stocks ulit tayo, si IPO, ang lakas ng pitik ko, 14.71%. So, okay. So, yung reminders natin, yung mga ganito, manage nyo na lang po yung mga trades nyo. Si Ferro, nabuhay ulit. So, nag-bounce nga siya dun sa So, maganda itong si Ferro for the coming few days. 7.95%. Sino pa yung more than 1 million? Hanapin natin. XE, hindi pala umabot ng 1 million pero 4.59%. Di ba? Ang ganda ng chart ni XE. Tapos si Plus, yung alaga natin. Okay, breakout na. Hindi ba? So, yung solid candle lang. So, breakout siya. Pero yung price action, hindi pa. Pero nag-up naman siya, 4.09%. Silipin natin. CPG, lakas din nito. Ganda din yung trend ni CPG, kung titignan mo siya. 3.61%. Sino pa? CNPF, ito.
Halos mag-breakout na rin siya. Tignan mo yung, yung chart niya. Hopefully, dumiretso. Para naman meron tayong sinisipat-sipat na maganda mga stocks. SCP, ayan, medyo nauntog pala siya. No? Pero malakas yung volume niya. 16 million nagkabuhay. Keeper, mga penny stocks yata tayo bukas 1.43%. Okay? So sa losers, PHR, naku. Para nag-bounce to kanina umaga eh. Hindi kasama sa silipin natin. Hindi kasama sa trending stocks. May bounce siya kanina eh. Ito siguro yung nag-bounce ng konti pero wala din. Ayan, trap. Trap na. Bull trap si PHR natin. Aba, naku, nag-breakdown si Aba, no? Ba, wala na yata pag-asa yung mga stocks natin, ha? Vitarage, drop din, 8%. Laki, no? Kala mo, tutuloy na. Minus 8%, 8.57. Naku, laglag yung mga alaga natin. 38 million, rather, sorry. Bakit 38 million? Negative 4.86% yung pala yung volume. Civil con, so drop din siya. And then, sino pa dito? AGI minus 4%. Puro breakdown Manunod na lang muna tayo dito sa mga stocks natin. No? So, yung mga gumagalaw, pinag-usapan lang naman dito plus, di ba, PHR. So, sila din lang yung mga pinag-uusapan for the day's trading natin. Okay? So, sobrang tamlay na market natin. Baka ito na yung naantay niya na wala na masyadong di ba? Sobrang tamlay ng market. Baka yan yung inaantay para itulak yung mga big caps natin. Tingnan natin for the coming few days. Okay? So, yung galawan sa US market, mukhang mabawi. Mamaya si S&P, 0.08%, si Nasdaq 0.2%, pero si Dow Futures, drop rin siya. Negative 0.16%. European markets, okay, medyo okay na. Kanina mapula to eh. Tapos dito sa Asian markets, mix. May stimulus parang may basa ako. May stimulus sa Asia, sa China. So, pero ngayon wala masyadong epekto. Okay? So, mix. Mix din tayo sa bandang Asia. So, lahat, no? Baka yung catalyst ng global market, yung inflation data ng US. Okay. So, dito naman sa bandang crypto, Bitcoin, nag-up siya, nag-bounce, no? 98.2K, Ethereum 3.7K, si XRP, hanip si XRP, no? Lalaki ng galawan. 2.37 na. Sol, 225. BNB, 689 pa. Nag-drop tong siya na. BNB natin. Si TRX hindi na nakabawi. No? Nag-0.4 yata ito nung nakaraan eh. Balik sa 0.27 eh. Marami yata pullback ngayon na. Si Pepe Coin, ayan, lumabas na ulit siya. So, nasa negative 6%. So, ang daming zero na ito. Okay, so, pero malaki din yung niya, yung volume niya, umabot siya ng 6 billion, market cap nito. 9 billion, no? Meme coins lang, no? Pero lalaki ng ng mga tinitrade sa kanila. Talo pa yung mga stocks natin. Okay, si Dutch nag-drop. Okay, so yun po yung mga galawan dito sa bandang crypto. Uy, may discount daw si Investa Prime natin. Ayan. So, tignan natin yung ating individual stocks. So, dito, ito pa rin number one sa mga pinag-uusapan. Meron pa kayang buhay pa kaya itong si dito natin o fill the gap na tayo sa kanya bukas. Ayan. So, saan ba tayo naglalagay ng resistance last time? Dito yata sa gap, no? So, ibaba natin siya sige, dito na lang sa gap. And then, malaki buy range natin. So, meron siyang, ito lang kasi parang niya eh. Itong gap. So, tingnan natin bukas. Hopefully, ma-survive natin tong gap. Kita nyo ba? Ayan, meron siyang gap. So, meron siyang maliit na gap. So, kung medyo bearish pa rin ito bukas, kahit na may net foreign buy, 2.7 million ngayon. So, mas marami pa rin naman yung bebenta. So, 3.62% na loss. So, ito yung critical level niya sa gap closing. Kailan makakita tayo ng Dow G kay dito kung gusto niya ituloy yung yung rally niya. Nakaka-tempt bumili doon sa itong 2-day na bounce ni dito natin. Pero yung pinaka overall picture niya, kung titignan mo naman, so yun nga, meron tayong malakas na downtrend sa kanya. Laki nga lang ng niya.
ng bounce. Ayan. So, ganyan yung galawan ni ano dito as of this time. So, kailangan para mabago yung trend channel natin na yan, makabalik tayo dito sa ano sa ibabaw ng MA20. Ayan. Walang tuloy ng ano buhay yung ating RSI formation. Okay? So, sa big caps, kasi mahina yung mga properties. So, ito siguro yung mga pinag-uusapan. So, ito yung bad sa side ni ano ni Ali. Meron siyang breakdown sa support niya. Babalik na tayo dun sa pinakamababa niya since start of the year. Tama ba? O mataas pala siya last time. Yung pinakamababa natin for the year. So, kawawa naman yung mga investor natin dito kay Ali. So, okay. Pero sabi nga nila, 'di ba? Sa mga blue chips, ang labanan sa blue chips is kagaya nito, 'di ba? Matatag naman 'tong mga stocks ito. Bumibili yung mga investor at kapag ano mababa yung mga prices nila. Kaya lang syempre sa ating mga traders, nakita kasi natin medyo malaki yung ano, malakas yung buhos as of this time. So ito yung pinaka-trend channel ngayon. Tama ba? Ito yung pinaka-trend channel na ginagalawan ni ano ni Ali. Very very sharp yung ano no, yung decline natin since start na October. Okay? So dito na lang tayo mag-abang. 26.32 sa reversal niya. So wala pa oh. Talagang ano, ang lakas ng shakeout sa Philippine markets. No? Negative 197 million at foreign sell and 3% loss for today's trading natin. So no choice, long-term investor yung mga trader kay Ali natin. Okay, so plus, eto medyo may, ayun o, tignan mo yung market cap niya, nasa 100 billion na siya. So, ang kailangan natin sa kanya, ha, fourth quarter, no? Wala pa naman. So, kailangan natin makakita ulit ng ano, mga matataas na ano na earnings kay Plus kasi okay pa rin naman yung ano fundamentals niya kaya tinutulak yung price action. So, kung sisilipin mo, parang breakout na yung solid candle niya. So, kanina, mas maganda nga nag-close siya ng ano, 6%. Pero siguro profit taking na yung iba. So, meron tayong 4.09% na galaw for today. And meron siyang 54.55 million net foreign buy. So, meron talaga nagtutulak kay Plus. Kaya lang, so, tingnan natin, baka tapos na yung rally natin kasi papunta na tayo dito sa overbought condition. Last time, nag-pullback siya ng ano, nag-ano siya, 76 RSI. So, parang may limit yung RSI natin, no? Nandito siya. Pag malapit na sa RSI 80, saka siya nagkakaroon ng pullback. Pero mali mo, few days, kasi breakout siya eh. Halos ganito, mali mo, ganito mangyari sa kanya. Nag-breakout ng konti and then meron siyang upsurge, di ba? Ayan. Pero ako nagtipin ako ng konti kanina kay plus natin kasi na more than 10% na rin naman tayo sa kanya. So, average natin is 20, so around 17%. Okay na rin, di ba? Kaysa mabuhusan na naman tayo, makuha na naman yung mga gains natin sa kanya. Congrats yung mga ano, malakas yung loob na ano, sumalo last time. So, pinaka-low natin is 16 pesos. Nakasabay na lang ako mga dito sa mga nagtatry mag-break at 20 pesos. Okay, so good. Para sa stock natin, hopefully umakit pa. Kailang doon sa mga bago. So check nyo lang yung RSI level natin. Okay, next, puro properties yung ano, pinag-uusapan. Ayan, discount pa rin si ano, Investa Prime daw. Tapos, okay, so mukhang mawawala yung ano, double bottom natin. Nauntog siya, no? Okay siya kanina umaga kasi nag-breakout siya eh. So, tingnan na lang natin bukas. Negative 0.75%. 40 million din yata ito kahapon eh. Saglit, hanapin ko yung ano ko. Ay, hindi. 121 million pala kahapon si ano, SMPH. Okay, so nandiyan pa rin naman yung iba. Kailangan matampangit ng ano, ng chart natin. So, okay. So, tingnan na lang natin bukas. Mas marami pa rin yung ano eh, yung mga red candles, no? Kaysa green candle. Okay, so anyway, iniwan. Kaya medyo nauntog pa rin siya. Ngayon na lang muna. So dito muna tayo tumingin sa support level kasi walang buhay yung ano yung candle natin. Okay? So bukas mukhang pag wala pa ring ano, wala pa ring volume sa start ng day yung galaw natin. Expect na lang po yung mga penny stocks natin is magliliparan na naman sila. So unahan na lang, di ba? Kaya lang mahuli taya. Yun naman yung labanan. So ilalagay ko yung pinaka-peak niya as a resistance kasi malakas yung ano niya,
yung galaw. Pwede rin naman dito. Okay. So, para hindi tayo masyadong exage. And then, around 6.3. No. So, ganyan na lang muna. Pero tignan natin sa 5-minute chart. Baka meron siyang pattern. Wala, no? Pinitik-pitik siya. Oh. Ayan. Mantakay mo, 1 million na puhunan mo, nag-up siya ng 14%. Ayan. So, asan ba dito yung 930? So, panalo yung mga volume na to, no? Na pumasok dito kay IPO natin. Galing din nila mag-setup bago pitikin yung stocks natin. So, hindi masyadong obvious, no? Meron na siya dito, may mga volume. Pero maliliit lang. Tapos ngayon lang siya nagkaroon ng spike. Wala naman tayo nabasa na wala akong nabasa ng news dito kay IPO. Okay? So, watch out na lang doon sa mga multi-trade. And then, lastly, si SCP is, pinag-usapan siya kasi meron din talaga siyang may volume from the last 2 days. Tingnan natin bukas, mali mo, ma-break natin yung MA 100 kasi nagsa-sideways na lang yung yung galawan ni SCP. So, yung catalyst, yung si NGCP, yung nabasa natin kanina. So 1.59% pero 7.94 million net foreign sell. Okay. So meron naman siyang double test sa support, no. Double bottom kumbaga. Okay? Kailangan natin na foreigner siguro, no, na magtutulak kasi 7 million lang yung lumabas, no, untog na kaagad yung pinaka-price action natin. Okay? MA 100 yung pinaka-immediate na resistance. Pero kung gusto mo makita, yung pinaka-trend channel niya is 9.86%. Okay? So, yun lang muna yung ating review sa market. Tuwan-tuwa na ako nagre-review kahapon Kala ko yun na yun yung biglang pasok ng di ba? Ng foreigners. Kaya lang may shake out pa pala. Lalo pa lumalim yung ibang mga blue chips na stocks natin. Okay? So, yun na lang muna. Abangan natin yung hopefully may bounce for the next 2 days ng market natin. Kasi halos isang buwan na rin tayo na matamlay yung market natin simula ng malakas na fall down ng ating mga stocks. Okay, so yun na lang muna bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palabok Trader na YouTube channel. Join ka lang dito guys. Tapos sa Crypto Ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.